Minsan iniisip mo siguro kung bakit may mga bagay na parang madaling dumarating sa ibang tao. Habang ikaw, pakiramdam mo, ang tagal bago mangyari ang gusto mo. Hindi naman ibig sabihin na malas ka o kulang ka sa kakayahan. Madalas, may kinalaman ito sa mindset, focus, at mga ginagawa mo araw-araw. Ang totoo, maraming taong nagsisimulang magbago ang buhay nang matutunan nilang linawin kung ano talaga ang gusto nila at kung paano nila ito ina-attract sa buhay nila. Hindi ito magic at hindi rin ito instant. Pero kapag natutunan mong gamitin ang tamang paraan ng pag-iisip at pagkilos, mapapansin mo na unti-unting nagbabago ang direksyon ng mga nangyayari sa buhay mo. Sa video na ito, pag-uusapan natin ang 9 na practical na tips kung paano mo pwedeng i-manifest ang mga bagay na gusto mong mangyari sa buhay mo. Baka isa sa mga ito ang maging simula ng pagbabago sa mindset mo at sa mga opportunities na darating sa buhay mo. Number 1, dapat malinaw ang vision mo kung ano talaga ang gusto mo sa buhay. Madalas kasi, maraming taong nagsasabi na gusto nilang maging successful, gusto nilang yumaman, o gusto nilang maging masaya. Pero kapag tinanong mo sila kung ano talaga ang specific na gusto nila, doon na sila nahihirapang sumagot. Parang may desire sila, pero hindi malinaw ang direksyon. Isipin mo ito parang paglalakbay. Kung sasakay ka ng bus at sinabi mo lang sa driver na, basta dalhin mo ako sa magandang lugar, malamang malilito ang driver. Hindi niya alam kung saan ka dadalhin dahil hindi mo sinabi kung anong eksaktong destinasyon. Pero kung sasabihin mo, gusto kong pumunta sa lugar na ito, dapat specific, mas madali kang makakarating doon. Ganun din sa buhay. Clarity creates direction. Kapag malinaw sa isip mo kung ano ang gusto mo, mas nagiging focused ang energy mo. Halimbawa, kung gusto mo talagang magkaroon ng sariling negosyo, hindi lang sapat na sabihin mong gusto kong yumaman. Mas magiging powerful kung malinaw sa isip mo kung anong klase ng negosyo, kung paano ito mag-ooperate, at kung ano ang impact nito sa buhay mo. Kapag malinaw ang picture sa isip mo, mas nagiging motivated kang gumawa ng mga hakbang para maabot yon. Malaki rin ang epekto ng malinaw na vision sa mindset mo. Kapag may malinaw kang vision, mas nagiging resilient ka kapag may challenges. Dahil alam mo kung bakit mo ginagawa ang mga bagay na ginagawa mo. Kapag napagod ka o nahirapan ka, may babalikan kang dahilan kung bakit ka nagsimula. Your vision becomes your fuel. Subukan mong isipin ang future na gusto mo, na parang isang movie sa isip mo. Imagine mo kung nasaan ka, ano ang ginagawa mo, sino ang mga kasama mo, at ano ang nararamdaman mo kapag naabot mo na ang goal mo. The more detailed the vision, the more real it feels. At kapag nagiging totoo siya sa isip mo, mas nagiging natural sa'yo ang gumawa ng aksyon na papunta sa direksyon na yon. Minsan kasi, ang dahilan kung bakit feeling natin parang wala tayong progress sa buhay, ay dahil hindi naman talaga malinaw ang gusto nating puntahan. Parang gumagalaw tayo araw-araw, pero hindi natin alam kung saan talaga tayo papunta. Kaya mahalaga na paminsan-minsan, huminto ka at tanungin mo ang sarili mo, ano ba talaga ang gusto kong mangyari sa buhay ko? Anong klaseng buhay ang gusto kong maranasan? Hindi rin kailangan na perpekto agad ang vision mo. Ang mahalaga ay nagsisimula kang magbigay ng direksyon sa sarili mo. Habang tumatagal, mas nagiging malinaw ito habang mas marami kang natututunan at nararanasan. Ang mahalaga, may direksyon ka na sinusundan. Sa madaling salita, kapag malinaw ang vision mo, hindi ka basta-bastang nadadala ng takbo ng buhay. Ikaw ang may hawak ng manibela. You are not just drifting through life. You are intentionally creating the future you want. At doon nagsisimula ang tunay na manifestation. Number 2, i-visualize mo na parang nangyari na. Visualization. Hindi lang ito simpleng pag-iisip o daydreaming. Ang visualization ay parang mental rehearsal. Parang binibigyan mo ng practice ang isip mo sa future na gusto mong maranasan. Isipin mo ito tulad ng ginagawa ng maraming successful athletes. Bago pa man sila sumabak sa kompetisyon, ini-imagine na nila sa isip nila ang kanilang bawat galaw. Kung paano sila tatakbo, kung paano nila gagawin ang tamang move, at kung paano nila mararamdaman ang panalo. Sa isip pa lang nila, parang nangyari na. Dahil doon, kapag dumating na ang totoong moment, hindi na ito totally bago sa kanila. Parang napagdaanan nila ito kahit sa imagination pa lang. Ganon din sa buhay. Kapag lagi mong ini-imagine ang future na gusto mo,
unti-unting nasasanay ang isip mo na posible ito. The brain starts to accept it as something real, not just a fantasy. Halimbawa, kung pangarap mong magkaroon ng mas maayos na buhay o maging successful sa isang bagay, subukan mong isipin ang eksena. Imagine mo kung nasaan ka. Ano ang itsura ng paligid mo? Ano ang ginagawa mo sa araw na yon? Ano ang nararamdaman mo kapag naabot mo na ang goal mo? Isipin mo ang excitement, ang relief, at ang happiness na mararamdaman mo. Kapag ginagawa mo ito palagi, may mangyayaring pagbabago sa mindset mo. Hindi mo na lang tinitingnan ang pangarap mo bilang isang malayong bagay. Unti-unti mo itong nararamdaman na parang possible reality. At kapag ganun ang nararamdaman mo, nag-iiba rin ang kilos mo. Mas nagiging confident ka. Mas nagiging willing kang gumawa ng aksyon. May isa pang interesting na bagay tungkol sa visualization. Kapag malinaw ang imahe ng goal mo sa isip mo, mas nagiging alert ang utak mo sa mga opportunities na konektado sa goal na yon. Parang may invisible filter ang mind mo na biglang napapansin ang mga pagkakataon na dati hindi mo nakikita. Pero mahalagang tandaan na ang visualization ay hindi lang tungkol sa picture sa isip. Kasama rin dito ang emotion. Kailangang maramdaman mo rin ang excitement, gratitude, at joy na parang nangyari na talaga. Because emotions make the experience stronger and more believable for your mind. Hindi mo kailangan ng complicated na proseso para gawin ito. Kahit ilang minuto lang bawat araw, pwede kang tumahimik sandali. Pwede mong ipikit ang mga mata mo at isipin ang future na gusto mong maranasan. Parang nagpi-play ka ng short movie sa isip mo kung saan ikaw ang bida at nangyari na ang mga pangarap mo. Sa paglipas ng panahon, mapapansin mo na nagiging mas malinaw ang direksyon mo. Mas nagiging motivated ka. At kahit may mga challenges na dumating, may mental picture ka na pinanghahawakan kung bakit ka nagpapatuloy. Because when you repeatedly see your future in your mind, you slowly start to believe that it can actually happen. At kadalasan, ang mga bagay na pinaniniwalaan natin na posible ay doon nagsisimulang maging realidad sa buhay natin. Number 3, maniwala ka sa sarili mo. Simpleng pakinggan, pero sa totoo lang, ito ang isa sa pinakamahirap gawin para sa maraming tao. Madalas kasi, mas mabilis pa tayong maniwala sa mga duda kaysa sa sariling kakayahan natin. Kapag may gusto tayong gawin, biglang may boses sa isip na nagsasabing, baka hindi mo kaya, o baka mabigo ka lang. Pero isipin mo ito, kung ikaw mismo ay hindi naniniwala sa sarili mo, paano pa maniniwala ang ibang tao? Self-belief is like the foundation of everything you want to build in life. Kapag matibay ang pundasyon, kahit gaano kalaki ang pangarap mo, may chance itong tumayo. Pero kapag mahina ang pundasyon, kahit maliit na challenge lang, parang gusto mo nang sumuko. Ang paniniwala sa sarili ay hindi ibig sabihin na feeling mo perfect ka o hindi ka na magkakamali. Hindi yun ang ibig sabihin ng confidence. Ang tunay na self-belief ay yung kahit alam mong may possibility na magkamali ka o mag-fail ka, susubukan mo pa rin. You trust that you will figure things out along the way. Tingnan mo ang mga taong naging successful sa iba't ibang larangan. Hindi sila nagsimula na sigurado agad sa lahat ng bagay. Marami sa kanila ang nagsimula na may takot din, may doubts din. Pero ang pinagkaiba lang nila sa ibang tao ay hindi nila hinayaan na kontrolin sila ng takot. Kahit may kaba, kumilos pa rin sila. Minsan kasi, ang pinakamalakas na kalaban natin ay hindi ang ibang tao, kundi ang sariling isip natin. Kapag paulit-ulit mong sinasabi sa sarili mo na hindi mo kaya, unti-unti mo talagang pinapaniwalaan yon. Pero kapag sinimulan mong baguhin ang paraan ng pag-iisip mo, kahit paunti-unti, nagbabago rin ang aksyon mo. Halimbawa, kung may opportunity na dumating sa'yo, may dalawang paraan ng pagtingin doon. Pwede mong sabihin sa sarili mo, hindi yata ako ready para dito. O pwede mong sabihin, hindi pa ako expert, pero kaya ko matuto. That small shift in thinking can change everything. Self-belief also grows through action. Hindi siya bigla na lang lumalakas sa isang araw. Mas lumalakas ito kapag may mga maliit kang tagumpay na nararanasan. Kapag may ginawa kang bagay na akala mo dati hindi mo kaya, nagkakaroon ka ng proof sa sarili mo na kaya mo pala. Kaya minsan, kailangan mong bigyan ng chance ang sarili mo. Subukan mong gawin ang mga bagay na medyo nakakatakot pero alam mong makakatulong sa paglago mo. Dahil doon mo makikita na mas marami kang kakayahan kaysa sa iniisip mo. At tandaan mo ito, walang taong ipinanganak na may kumpletong confidence.
Kahit ang mga taong mukhang sobrang confident ngayon, dumaan din sila sa panahon na nagduda sila sa sarili nila. The difference is they chose to keep going anyway. Kapag nagsimula kang maniwala sa sarili mo, parang nagbabago ang paraan ng pagtingin mo sa mundo. Mas nagiging open ka sa opportunities. Mas nagiging matapang kang sumubok. At mas nagiging resilient ka kapag may setbacks. Sa dulo ng lahat, ikaw ang taong kasama mo sa bawat desisyon, bawat pangarap, at bawat laban sa buhay. Kaya mahalaga na ikaw mismo ang unang kakampi ng sarili mo. Because when you truly believe in yourself, you unlock a version of you that you never thought was possible. Number 4, tanggalin mo ang mga negative thoughts na paulit-ulit bumabalik. Aminin man natin o hindi, lahat tayo dumadaan sa ganitong moment. Minsan tahimik lang ang paligid, pero ang isip mo, parang may sariling conversation. Biglang may papasok na thought na, hindi ko yata kaya ito. O kaya, baka mag-fail lang din ako. At kapag paulit-ulit mo itong pinakinggan, unti-unti itong nagiging paniniwala. Ganito kasi gumagana ang isip natin. Kapag may thought na paulit-ulit mong iniisip, parang nagiging default program siya ng mind mo. Kahit wala namang solid na ebidensya na totoo yon, kapag lagi mo itong iniisip, nagsisimula kang kumilos na parang totoo nga. Parang invisible barrier na pumipigil sa'yo. Hindi dahil wala kang kakayahan, kundi dahil kinumbinsi mo ang sarili mo na wala. Minsan, hindi mo nga namamalayan kung gaano ka-powerful ang mga negative thoughts na ito. Halimbawa, may opportunity na dumating sa'yo. Pwedeng trabaho, negosyo, o kahit simpleng chance na subukan ng isang bagay. Pero bago mo pa subukan, may boses na agad sa isip mo na nagsasabing, "Wag na, hindi mo naman kaya." At dahil doon, hindi mo na tinuloy. Ang nangyari, hindi ang realidad ang naglimit sa'yo. Ang sariling isip mo ang naglagay ng limit. Kaya mahalagang matutunan mong i-challenge ang mga negative thoughts na ito. Hindi ibig sabihin na wala ka ng mararamdamang doubt o takot. Normal yun bilang tao. Pero ang mahalaga ay hindi mo hinahayaan na kontrolin ng mga thought na yon ang direksyon ng buhay mo. Kapag may pumasok na negative thought, huwag mo agad paniwalaan. Tanungin mo ang sarili mo, totoo ba talaga ito? O assumption lang ng isip ko? Madalas kasi, ang mga negative thoughts ay galing sa takot, past failures, o insecurities. Pero hindi ibig sabihin na yun na ang magiging future mo. Subukan mong palitan ang thought na yon ng mas empowering na idea. Halimbawa, kung pumasok sa isip mo na hindi ko kaya ito, pwede mong palitan ng mahihirapan ako pero kaya kong matutunan. Hindi ito fake positivity. Ito ay retraining your mind para mag-isip ka ng mas constructive na paraan. Isipin mo ang isip mo na parang isang garden. Kung pababayaan mo lang ito, kusang tutubo ang mga negative thoughts, doubts, at fears. Kung pipiliin mo kung anong mga thoughts ang papayagan mong manatili, unti-unting magiging mas healthy ang mindset mo. Habang ginagawa mo ito araw-araw, mapapansin mo na nagbabago ang paraan ng pagtingin mo sa sarili mo at sa buhay. Hindi dahil nawala ang lahat ng problema, kundi dahil hindi ka na madaling matalo ng sarili mong isip. You begin to realize that your mind can either be your biggest enemy or your strongest ally. At kapag natutunan mong kontrolin ang mga negative thoughts na paulit-ulit bumabalik, mas nagiging malaya kang kumilos. Mas malaya kang sumubok at habulin ang mga bagay na gusto mong mangyari sa buhay mo. Dahil sa puntong yon, hindi na takot ang nagdidikta ng choices mo, kundi ang vision mo para sa sarili mong future. Number 5, mag-focus ka sa solusyon, hindi sa problema. Natural lang sa tao na kapag may nangyaring hindi maganda, doon agad napupunta ang atensyon natin. Iniisip natin kung bakit nangyari, sino ang may kasalanan, o bakit parang malas tayo sa buhay. Minsan paulit-ulit nating iniisip ang problema hanggang sa parang lumalaki ito sa isip natin. The more you focus on the problem, the heavier it feels. Pero isipin mo ito, kapag may apoy sa bahay, hindi ka naman uupo lang para pag-usapan kung bakit nagkaroon ng apoy, di ba? Ang unang gagawin mo ay humanap ka ng paraan para patayin ito. Ganun din sa mga challenges sa buhay. Hindi ibig sabihin na hindi mo na i-acknowledge ang problema, pero hindi ka rin dapat magstay doon ng matagal. The real power comes when you start asking yourself, okay, may problema, pero anong pwede kong gawin ngayon? Kapag nasanay kang mag-focus sa solusyon, nagbabago ang takbo ng isip mo. Imbis na mas stuck ka sa negativity, nagiging mas proactive ka. Halimbawa,
Kung nawalan ka ng trabaho, pwede kang mag-focus sa lungkot at sa unfairness ng nangyari. At valid naman yon. Pero kung doon ka lang iikot, parang wala ring mangyayari. Pero kapag tinanong mo ang sarili mo, ano ang next step? Ano ang pwede kong matutunan dito? Paano ako makakabangon? Doon nagsisimulang gumalaw ang buhay mo ulit. Ang mga taong successful sa iba't ibang larangan ay hindi naman dahil wala silang problema. In fact, marami silang pinagdaanan. Ang kaibahan lang nila ay hindi sila nagstay sa problema. They train their minds to look for possibilities. Kahit maliit na step lang, basta may movement papunta sa solusyon. Minsan ang problema ay parang pader na biglang humarang sa daan mo. Kapag puro pader ang tinitingnan mo, pakiramdam mo wala ka nang pupuntahan. Pero kapag nagsimula kang mag-isip ng solusyon, parang naghahanap ka ng pinto, naghahanap ka ng bintana, o kahit maliit na butas na pwede mong daanan. At kadalasan, kapag nagsimula kang maghanap ng paraan, may nakikita ka talagang opportunity na dati hindi mo napapansin. Relatable ito sa everyday life. Halimbawa, may nagawa kang mali sa trabaho o nagkamali ka sa isang desisyon. Madaling ma-stuck sa guilt o sa self-blame. Pero kung mag-shift ka ng mindset at sasabihin mo sa sarili mo, okay, nangyari na, what can I do better next time? Biglang nagiging learning experience ang dating problema. Ito rin ang isang malaking dahilan kung bakit mahalaga ang mindset sa manifestation at personal growth. Kapag lagi kang nakatingin sa problema, parang sinasabi mo sa isip mo na wala kang kontrol sa sitwasyon. Pero kapag nakatingin ka sa solusyon, sinasabi mo sa sarili mo na kahit may challenges, may power ka pa rin gumawa ng hakbang. Hindi ibig sabihin na magiging madali agad ang lahat. May mga problema talagang mabigat. May mga sitwasyon na kailangan mong dumaan sa sakit, frustration, o disappointment. Pero kahit sa gitna ng mga yon, may maliit na tanong na pwede mong itanong sa sarili mo. Ano ang next step na pwede kong gawin? At minsan, yun lang ang kailangan mo. Hindi mo kailangang solusyonan agad ang buong problema. Kahit isang maliit na hakbang lang papunta sa direksyon ng solusyon, malaking bagay na yon. Because at the end of the day, your focus shapes your reality. Kung saan mo inilalagay ang atensyon mo, doon lumalakas ang influence sa buhay mo. Kaya kapag may problema, huminga ka muna. I-acknowledge mo ang nararamdaman mo. Pero huwag kang manatili doon. Unti-unti mong ilipat ang focus mo sa possibilities. Dahil madalas, ang breakthrough sa buhay ay nagsisimula sa simpleng pagbabago ng tanong. Mula sa, bakit nangyari ito sa akin? Papunta sa, ano ang pwede kong gawin ngayon? Number 6, magtiwala ka sa timing ng buhay. Ito ang isa sa pinakamahirap gawin. Lalo na kapag pakiramdam mo, parang ang bagal ng mga bagay na gusto mong mangyari. Minsan nakikita mo ang ibang tao na parang ang bilis ng progress nila. May maganda na silang trabaho, may sariling bahay na, o parang ang dami na nilang nakamit. Samantalang ikaw, pakiramdam mo, nandyan ka pa rin sa parehong lugar. At doon nagsisimula ang doubt sa sarili mo. Pero ang totoo, hindi pare-pareho ang timeline ng bawat tao. May mga bagay sa buhay na mabilis dumating. At may mga bagay na kailangan talagang hintayin. Hindi dahil delayed ang isang bagay sa'yo, ay ibig sabihin, hindi na ito para sa'yo. Minsan, hindi pa lang talaga handa ang sitwasyon. Hindi pa kompleto ang mga lessons na kailangan mong matutunan. O hindi pa nagtatagpo ang tamang pagkakataon. Isipin mo ang buhay parang pagtatanim ng buto. Kapag nagtanim ka ng buto ngayon, hindi naman agad-agad lalabas ang bunga kinabukasan. May proseso. May panahon ng pagdidilig, pag-aalaga, at paghihintay. Kahit hindi mo nakikita ang nangyayari sa ilalim ng lupa, may growth na nagaganap. The same thing happens in life. Kahit pakiramdam mo parang walang nangyayari, minsan may mga bagay na quietly preparing in the background. Minsan din, may mga bagay na gusto nating mangyari agad. Pero kapag dumating ito nang hindi pa tayo handa, baka hindi rin natin ito kayang hawakan. Halimbawa, may mga tao na biglang nagkaroon ng malaking opportunity. Pero dahil hindi pa sila ready emotionally o mentally, nasayang lang ito. Kaya minsan, ang delay ay hindi punishment. Preparation siya. Kapag natutunan mong magtiwala sa timing ng buhay, nababawasan ang stress at pressure na nararamdaman mo. Hindi ibig sabihin na titigil ka na sa paggawa ng aksyon. Patuloy ka pa rin kikilos. Patuloy ka pa rin magsisikap. Pero hindi ka na masyadong nag-aalala kung kailan eksaktong darating ang resulta. You focus on doing your part and you allow life to unfold. Nakakatulong din ito
para hindi ka masyadong ma-frustrate sa sarili mo. Dahil kapag lagi mong kinukumpara ang timeline mo sa timeline ng ibang tao, madaling pumasok ang pakiramdam na parang nahuhuli ka na sa buhay. Pero ang totoo, iba-iba ang journey ng bawat tao. May mga taong maagang nagtatagumpay at may mga taong mas huli dumating ang breakthrough. Pero kapag dumating na yon, madalas mas matatag na sila dahil sa mga pinagdaanan nila. May mga pagkakataon din sa buhay na kapag binalikan mo ang nakaraan, mapapansin mo na may mga bagay na akala mo noon ay delay. Pero kalaunan, na-realize mo na blessing pala yon. Dahil kung nangyari ang mga bagay ng mas maaga, baka hindi mo pa kayang hawakan ng responsibility o baka napunta ka sa maling direksyon. Kaya minsan, kailangan mo lang talagang huminga ng malalim at ipaalala sa sarili mo na hindi karera ang buhay. Hindi ito race kung sino ang unang makarating sa finish line. Mas mahalaga na makarating ka sa tamang lugar sa tamang panahon. Patuloy kang gumawa ng hakbang araw-araw. Patuloy kang mangarap. Patuloy kang mag-effort. Pero sa gitna ng lahat ng yon, matutunan mong magtiwala na may tamang timing ang mga bagay sa buhay mo. Because sometimes, what feels like a delay is actually life aligning things perfectly for you. Number 7, i-let go mo ang sobrang pagkontrol sa outcome. Isa sa mga bagay na mahirap gawin pero napakalaking tulong sa manifestation ay ang pagle-let go ng sobrang pagkontrol sa outcome. Natural sa tao na gustong kontrolin ang lahat. Gusto natin na parang may blueprint na sinusunod ang buhay. Pero ang totoo, hindi ganun gumagana ang maraming bagay sa buhay. Minsan kasi, kapag sobrang kontrolado natin ang lahat, lalo lang tayong na-frustrate. Halimbawa, ang goal mo ay gusto mong magkaroon ng magandang trabaho, gusto mong kumita ng mas malaki, o gusto mong maabot ang isang pangarap. Gumagawa ka ng effort, nagpaplano ka, at ginagawa mo ang best mo. Pero kapag hindi nangyari exactly the way you imagined it, bigla kang nadidismaya. Parang feeling mo, nag-fail ka agad, kahit na may progress naman talaga. Ang problema sa sobrang pagkontrol ay nagiging source ito ng stress at overthinking. Imbis na ma-enjoy mo ang proseso, lagi mong iniisip kung bakit hindi pa nangyayari ang gusto mo. Parang araw-araw mong chine-check kung nandyan na ba ang result. At kapag hindi pa, pakiramdam mo parang may mali na agad. Pero kapag natutunan mong mag-let go ng konti, nagbabago ang perspective mo. Hindi ibig sabihin na titigil ka na sa paggawa ng effort. Hindi rin ibig sabihin na wala ka nang pakialam sa result. Ang ibig sabihin lang nito ay ginagawa mo ang best effort mo today. Tapos hinahayaan mong mangyari ang mga bagay sa tamang timing. Isipin mo ito, parang pagtatanim ng halaman. Kapag nagtanim ka ng buto, hindi mo naman pwedeng hukayin araw-araw para lang tingnan kung tumutubo na ba. Kapag ginawa mo yon, masisira lang proseso. Ang kailangan mong gawin ay alagaan ng lupa, diligan ang halaman, at bigyan ito ng tamang environment. After that, you trust the process. Alam mong may mangyari kahit hindi mo nakikita agad. Ganon din sa maraming pangarap sa buhay. May mga bagay na kailangan lang ng panahon. May mga opportunities na dumarating sa paraan na hindi mo inaasahan. Minsan ang iniisip mong delay ay hindi talaga delay. Preparation lang pala ito para sa mas magandang pagkakataon. Kapag natutunan mong mag-let go ng sobrang pagkontrol, nagiging mas magaan ang pakiramdam mo. Mas nakaka-focus ka sa kung ano ang kaya mong gawin ngayon kaysa sa mga bagay na wala ka namang kontrol. You focus on effort, not obsession with results. At minsan, kapag hindi mo pinipilit ang isang bagay ng sobra, doon pa ito kusang lumalapit. Dahil mas relaxed ang energy mo, mas open ka sa ibang possibilities. At mas napapansin mo ang mga pagkakataon na dati hindi mo nakikita. Ang mahalaga ay gawin mo ang part mo. Pero pagkatapos nun, payagan mo rin ang buhay na gumalaw sa sarili nitong paraan. Dahil hindi lahat ng magandang bagay ay nangyayari ayon sa eksaktong plano natin. Minsan, the best outcomes come in unexpected ways. At mas maganda pa pala kaysa sa original na naisip mo. Number 8, maniwala ka na may darating na opportunities. Minsan kasi, ang pinakamalaking kalaban ng tao ay hindi ang kakulangan ng pagkakataon, kundi ang kakulangan ng paniniwala na may darating pa. Kapag paulit-ulit mong sinasabi sa sarili mo na wala namang opportunity para sa akin, unti-unti mong sinasarado ang isip mo sa mga posibilidad na pwedeng mangyari. Ang totoo, maraming pagkakataon ang dumadaan sa buhay natin. Pero hindi natin napapansin dahil nakafocus tayo sa doubt at fear. Parang kapag naglalakad ka sa isang lugar na maraming pinto,
Kung iniisip mo na lahat ng pinto ay sarado, malamang hindi mo nasusubukang buksan ang kahit isa. Pero kapag naniniwala ka na may pinto na magbubukas para sa'yo, mas nagiging curious ka, mas nagiging willing kang kumatok, at mas nagiging open kang subukan ng mga bagong bagay. Kapag naniniwala ka na may darating na opportunities, nag-iiba ang attitude mo sa buhay. Hindi ka agad sumusuko kapag may setback. Instead of thinking na ito na siguro ang katapusan ng chances ko, mas nagiging mindset mo ang maybe this is just a redirection. Minsan kasi, ang isang closed door ay hindi rejection. Direksyon lang siya papunta sa mas magandang pagkakataon. Napansin mo na ba, kapag hopeful ang isang tao, parang mas marami siyang napapansing possibilities. Hindi dahil maswerte siya, kundi dahil open ang awareness niya. Kapag bukas ang isip mo sa opportunities, mas napapansin mo ang mga small chances na dati hindi mo pinapansin. Minsan isang simpleng conversation, isang ideya, o isang bagong skill lang ang kailangan para magbukas ng isang malaking opportunity. Halimbawa, may mga taong nagsimula sa maliit na bagay. Hindi nila alam na yun na pala ang magiging simula ng mas malaking pagkakataon. Pero nangyari yun dahil may mindset sila na something good can happen. Kapag may ganitong belief ka, mas nagiging willing kang mag-try, willing kang mag-explore, at mag-take ng small risks. Importante ring tandaan na ang opportunities ay hindi laging dumarating na parang malaking announcement. Minsan dumadating sila sa anyo ng challenge, bagong responsibility, o isang pagkakataon na mukhang maliit lang sa simula, pero kapag pinili mong subukan, doon mo marirealize na yun pala ang stepping stone papunta sa mas malaking bagay. Kapag naniniwala ka na may darating na opportunities, nagiging mas positive ang energy mo, mas nagiging confident ka, mas nagiging proactive ka, at mas nagiging ready ka kapag may pagkakataon na dumating. Because the truth is, opportunities favor people who are ready to see them. Kaya sa halip na isipin na limitado lang ang chances mo sa buhay, sanayin mong sabihin sa sarili mo, may darating pang pagkakataon para sa akin. Hindi mo man alam kung kailan o paano, pero kapag bukas ang isip mo at patuloy kang kumikilos, mas malaki ang posibilidad na makita mo at mag-grab mo ang mga opportunities na nakalaan para sa'yo. At minsan, ang pinakamagandang realization ay ito. Hindi lang basta dumarating ang opportunities. Minsan, ikaw mismo ang nagiging dahilan kung bakit sila lumalapit sa'yo. Kapag handa ang mindset mo, handa rin ang buhay na magbukas ng mga bagong pinto. Number 9, mag-take action ka kahit maliit lang. Madalas kasi, iniisip ng marami na kailangan nilang gawin ang perfect o malaking hakbang bago mangyari ang gusto nila. But the truth is, kahit maliit na hakbang ay may malaking epekto in the long run. Hindi kailangan na perfect agad ang steps mo. Ang importante, may ginagawa ka. Halimbawa, kung gusto mong magsimula ng sariling negosyo, hindi mo kailangan agad mag-rent ng malaking office o bumili ng mamahaling equipment. Pwede kang magsimula sa maliit. Each small step is actually moving closer sa pangarap mo. Ang small action ay mahalaga rin sa mindset mo. Kapag nagawa mo kahit maliit na step, mararamdaman mo ang sense of accomplishment. And that fuels your motivation para magpatuloy. It builds momentum. Parang snowball effect. Kapag sinimulan mo lang sa maliit, habang tumatagal, lalaki at lalakas ang impact ng aksyon mo. Minsan, ang reason kung bakit hindi nangyayari ang gusto natin ay dahil puro plano lang tayo at puro idea sa isip. But manifestation is not magic. Kailangan may ginagawa ka. Kahit isang maliit na hakbang araw-araw ay mas better kaysa sa wala kang ginagawa. At hindi mo rin alam, sa bawat maliit na aksyon na ginagawa mo, baka may unexpected opportunities na dumating. Action opens doors. Kung puro paghihintay lang, baka hindi mo makita ang mga ito. Kaya tandaan mo, hindi mo kailangan na biglaan o perfect ang lahat. Start small, stay consistent, and keep moving forward. Kahit maliit, bawat hakbang mo ay patungo sa pangarap mo. Ang importante, gumalaw ka. Life responds to movement, not just to wishful thinking.